So for this month of March, ang ating series about great women of faith. Amen? Sa Bible, no? Kasi nga ngayong buwan ng Marso ay International Women's Month. Amen. No? Kaya alam niyo po, ang mga kababaihan, sabi ko nga nung kamakailan, they are God's secret weapon. Amen? Alam niyo po, sabi nga sa isang quote, if you want something studied, send a man. But if you want something done, send a woman. No? Alam niyo, ang mga babae talaga kasi, areglado yung mga yun, maayos sila eh, no? Parang yung mga lalaki, pag sila yung mga iniwan mo sa bahay, di ba? Pagbalik mo, yung iniwan mong hugasin, nandun pa rin. Ano? Makikita po natin ang isang bahay, kapag sino nang nakarinig ng ganitong sinabi ng matatanda minsan? Bakit parang walang dalaga sa bahay na to? Anong ibig sabihin nun? No? But pag nasabi niyang ganon, magtataka siya kasi bakit? Expected kapag may dalaga, malinis. Maayos. Amen? Pag meron ka nakita, 2 kwarto, parang kaya mong i-predict kung ano dun yung sa lalaki, alin dun yung sa babae. Alam nyo, sa school, pag nag-check ako ng notebook, alam ko kung ang may-ari, babae, lalaki. Hindi ba? Di ba no? Alam ko pag may-ari, lalaki, babae. Kahit di ko makita yung pangalan na nakasulat, makita ko lang yung sulat, alam ko na kung lalaki o babae. Amen? Kaya po, kahit sa church, napakalaki po ng role ng mga babae. Amen? Palagi po nalalagay sa mga leadership position, no, madadalas mga lalaki, no, inaasa mga lalaki. Pero makita niyo po, maraming gumagawa sa mga ministry, mga babae. At ang mga mas nagpo-flourish na ministry, kadalasan, mga mararaming babaeng gumagalaw. Amen? Kahit po sa attendance sa church, magbilangan tayo ngayon, tingnan nyo rito. Halos lahat dito, puro lalaki, puro babae. Dito, merong mangilan-ngilan. Di ba? Kahit sa church, mas marami ang nagsisimba na babae. No? At saka halimbawa, sa mga bata, pagbuntis, baby pa lang, pag naramdaman sa loob ng tiyan, ang likot, ano sasabihin ng mga... Ay, lalaki yan. Bakit? Ang kulit eh. Parang pag makulit, no? Pag nakakaasar, lalaki yan. Parang gano'n, no? Kaya, thank God for women. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Pasensya na kayo, kaya lang, pero ang una talagang nilalang, lalaki talaga, si Adan. At nang nilalang ng Diyos si Eva, no? Kaya yan tinawag na woman. Kasi siyempre hindi pa niya alam kung ano yung babae. First time nakakita no? Nung nakita niya si Eva, ang nasabi niya, wow, man! Yon ang history kung ba't tinawag na woman. Tagal kong inisip yon. Kaya tinawag na woman. So, last week, pinag-usapan natin ang buhay ni Rahab. No? The pokpok girl na ginamit ni Lord. Amen? No? Katulad kanina, doon sa, ewan ko kung napanood ninyo yung ating intro. No? Sa online kasi may intro, doon sa labas sinut. Sabi, isang point doon na napag-aralan natin, she was a woman used by God, a woman with a past. May nakaraan. Sabi mo sa katabi mo, may nakaraan. At yung kanyang nakaraan, hindi maganda. Prostitute eh. Amen? Prostitute. Pero ginamit ni Lord. Amen? Dating prostitute, nagamit ni Lord. Kaya tayo mga kapatid, ano man ang nakaraan ng ating buhay, pwede po tayong magamit ni Lord. One time, meron ako nakausap, babae, nagpapastor ng church, no? Nagli-lead ng isang church.
nalaman ko, nung nagkakwentuhan kami, dati palang miyembro ng sindikato. Kidnap for ransom, no, carnapping, drug pushing, gun running, gun for hire. No? Sabi ko, bang klase pala itong babae itong kausap ko na to. Pero alam mo, Pastor, galing talaga ni Lord. Ganon siya eh. Ang galing talaga ni Lord. Akalain mo, ganon ka lugmok yung pinanggalingan ko. Yung kausap ko na yan, she was also a woman with a past, pero nagamit ni Lord. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw din pwede. Ano? Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang isang buhay ng isang babae na tinadtad ng problema. Yan. No? Sino rito yung ang daming problema sa buhay? No, na parang kahit saan tumingin, no? Minsan nagtatanong ka, kailan ba 'to matatapos? Amen? Na minsan, yung iba nakapagsabi na, Lord, pwede ba ako na lang ang tapusin mo? Parang hindi na matapos-tapos itong mga nararanasan ko sa buhay. This morning, our message is entitled, One Touch. Yan. Title pa lang, alam niyo na yung story. No? Sabi mo sa katabi mo, One Touch. No? Sa pamamagitan ng isang hawak na yon, miracle happened. Bago tayo mag-umpisa, samahan niyo akong manalangin. Tayo pong lahat ay yumako. Aming Ama, we pray, Lord God, for your presence, Holy Spirit, Lord God, that as we meditate on your words, we pray, Lord God, Holy Spirit, Lord, na ikaw ang tunay na mangusap sa aming lahat. Sa pamamagitan ng iyong salita. Personal, Lord God, na ang iyong tinig dumating sa isipan at puso ng bawat isa. That your purest, Lord God, and intended message for every person, Panginoon, ang tunay na aming marinig. Maging makapangyarihan sa aming buhay na magbago, Panginoon, sa aming puso't isipan that will eventually change our lives, Lord God. Lord, we continually entrust the remaining hours in your hands. This is what we pray in Jesus' name. Amen. So let us read Luke chapter 8, verses 40 up to 80. Yan. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Kasi si Jesus, at this time, papunta sa bahay ni Jairus. Kasi si Jairus, yung anak niyang babae, may sakit. Agaw buhay, 12 years old. So sabi kay Jesus, Jesus, punta ka sa bahay namin, please, mamamatay na yung anak ko. So pumunta si Jesus. At sa pagpunta ni Jesus, ang daming taong sumunod. No? Alam niyo po, hindi lang sa Pilipinas maraming usisero. No? Di ba, dito sa atin, dito ka makikita may nagbabarilan pero may mga nanonood. Di ba? Nung yung hostage, nung nagkabarilan ng CIDG tsaka police, Quezon City, naalala ko anong mall? Hindi ko maalala ko anong mall yan eh. Nagpuputukan yung mga tao, yan. Pag may pagpuputo ka, tatago. Tapos babalik na naman. No? Ewan ko ba? So, ito mga medyo usisero din. Uy, meron daw mamamatay doon. Pupuntahan ni Lord. Tara, tingnan natin. Sunuran sila kay Lord. At noon, nung susunod, ito yung sabi, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Grabe, 12 years nang nireregla. Diyos ko, day. No? Whisper pa lang, lupog ka na rito eh. Hindi ko alam kung magkano. Kano ba yun? Sabi mo, 12 years. Tapos sabi nito, she had suffered a great deal under the care of many doctors. Palipat-lipat na ng doktor, ospital. Amen? Hirap na siya and had spent all she had. Alam niyo po, ang hirap ng palipat-lipat na ospital. Naranasan ko po yan, yung hipag ko. Nagkaroon ng sakit, yung kapatid ni Mrs. Palipat-lipat kami ng ospital. Dadalhin sa Lasal, dadalhin sa PGH,
No? Iba-iba yung sasabihin ng doktor, di mo malaman kung anong gagawin. Ang hirap, yung travel, yung pagpila, ano? Ang hirap ho. Ang gastos pa. Amen? So ito yung nararanasan niya. Kaya lang, kapag ikaw ba nagpa-doktor, ano inaasahan mo mangyari sa'yo? Gagaling, no? Kaya lang siya iba. Nagpalipat-lipat na, ang dami ng pinagawa sa kanya, ang laki na ng nagastos, yet instead of getting better, she grew worse. Amen? Siguro dati, kung sa isang araw, ang nire-regla niya, mga ano lang, mga 8 ounce lang, ba naging 1.5 na liters? Lumala no? Lumala. Tapos ito, when she heard about Jesus, she came up behind him in a crowd and touched his cloak. Nung nabalitaan niya, andito si Jesus, lumapit sa gitna ng kaguluhan at hinawakan ng kanyang damit, yung laylayan ng damit ni Lord. Kasi, bago pa nangyari yon, nung nabalitaan niya, papunta pa lang si Lord, sabi rito sa verse 28, she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Isip-isip niya, naku, darating para si Lord. Mahipo ko lang laylayan ng damit nito. Gagaling na ako. Yun yung nasa isip niya. Sabi mo sa katabi mo, yun ang nasa isip niya. Tanongin mo ulit, anong nasa isip mo? Amen? Kasi po tayo, iba-iba po tayo ng pananaw kay Lord. Amen? Kaya minsan yung pagsisimba po natin, parang utang na loob pa ng Diyos sa atin. No, parang pag nagsimba ka, minsan pakiramdam mo, parang oh Lord nag-church ako Yung prayer ko Parang ganun Ano yung pananaw natin kay Lord? What is our perception about Jesus Christ? No? Siya sa kanyang isip, sabi niya, pag ito dumaan, mahawakan ko lang kahit laylayan ng damit, gagaling ako. At sabi rito, nung nahawakan, immediately her bleeding stopped. And she felt in her body that she was freed from her suffering. At yung nasa isip niya, yung pinanampalatayanan niya na kayang gawin, wag na raw to, pangit daw to, sabi niya. Asan ako dito? Kasi si Jesse. Ano? Sabi rito, at once, Jesus realized that power had come out from him. Naramdaman ng Panginoong Jesus, may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya. And he turned around in the crowds, asking, who touched my clothes? Amen? Tatanong-tanong si Jesus. Sabi ng mga disciples, you see the people crowding against you. His disciples answered, and yet you can ask who touched me. Alam mo, sino yung malalapit na disciple kay Lord? Di ba, meron siyang 12 disciple, no? Sino yung pinakamalapit? Si Peter. Sino pa isa? Tama yun. Si John. Si Peter, James, and John. Alam mo, itong tatlo na to, sabi, ito daw yung core group ni Lord. No? Ito raw yung core group ni Lord. Ito raw yung pinakamalapit sa Kanya. Minsan tuloy ang tingin kasi they were the best. Parang sila yung pinaka-intimate kay Lord, no? I think otherwise. Palagay ko sila yung pinakamalakas yung toyo. Kaya sila yung pinaka-nilapit ni Lord sa Kanya. Amen? Alam mo kung bakit? Tinan nyo to, ha? Sino pinakamayabang sa lahat na yon? Yung kilalang pinakamayabang? Si Peter. No? Sinong mapapel? Yung magkapatid, si James at John. Kinuntsaba pa yung nanay. Kinausap yung nanay. Yung nanay naman pumayag. Sabi kay Jesus, Lord, pwede ba pagdating sa langit, ang ilagay mo sa kanang kamay mo at saka sa kaliwang kamay mo, yung dalawang anak ko. Sa lupa pa, ang papel na. Si Pedro. Kaya minsan akala natin ito yung core group, yun po yung pinakamalakas ang toyo. No? Pero tingnan nyo rin naman, nung na-transform ni Lord, talagang medyo nagamit din talaga ng matindi. Amen? Kaya alam nyo ho, yung mga cell group member nyo pinakamalalakas ang toyo, yan ho ang ilapit nyong mabuti sa inyo.
Pag nabago yan, powerfully, magagamit ni Lord mightily. Amen? Palakpakan po natin lahat ng cell member nating malakas ang toyo. Kasi tingnan mo, ang sarcastic sumagot eh. Sabi ni Jesus, kasi ang daming tao, nagtanong siya, sino umawak sa akin? Ewan ko sino nagsabi nitong disciple eh. You see the people crowding against you, his disciples answered. And yet you can ask? Nakita mo na ang dami-daming tao, nagawa mo pa magtanong yan? Loko rin itong magsasagot ang mga ito eh, no? Who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet. And trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Amen? So itong babae na to, ang tagal nang nagsasuffer, 12 years. Amen? Sino ho rito yung nakaranas, lumagpas yung period, yung monthly period? Gano'ng katagal ate? 4 months. Ano? Ano naramdaman mo? Hilo na. Oo nga naman, di ba? Hilo na. Naalala ko ako, kinuhanan ng dugo. Hindi, kinuha dito lang. Ayun naman. Nag-donate ako ng dugo eh. Nag-donate ako ng dugo, no, sa isang ooperahan. Ito namang si Tomas, ewan ko ba kung anong pumasok sa utak nito. Kasi nag-donate din siya eh. Sabi sa akin, Pastor, karera tayo mapuno yung bag. May ginaganon. Sabi sa akin, Pastor, karera tayo mapuno yung bag. Ako naman, eng-eng, pumayag. Sabi ko, sige! Sa PGH yun, alas 4 ng madaling araw, dapat pumila na. Ang ginawa ng mga kasama kong magdo-donate, doon natulog sa amin, yung isang bahay, powerhouse. Kaya po powerhouse ang pangalan ng ating church. It all started sa isang bahay na tinawag kong powerhouse. No, yun yung tambakan ng mga gamit ng church at ako yung nakatira doon. No, ako yung bantay ng mga gamit ng church. Ang ginawa nitong mga sasamang mag-donate, doon nagsipagtulugan, mga kabataan. Alam niyo na mangyayari. No? Matutulog ba ng maaga yung mga yon? Nakatulog kami siguro alas 12 ng gabi. Alas 4, dapat nandun na kami. No? So, gumising kami ng around 2:30, biyahe, at nung kukunan ng dugo, hinamon pa ako ng karera. Ay, di karerang ganyan. Habang nagkakarera kaming ganyan, bigla akong nawala ng pandinig. Ting! Ganun na lang. Tapos yung puso ko, nung tumibok, parang wala ng dugo na dumaan, parang vacuum. Tapos nahirapan na ako huminga, tapos unti-unti nang yung paningin ko, nagdidilim na, lumiliit ng ganyan. Gumagano na ako, hinihintay ko nang may makita akong liwanag. Tapos sabi ko, hindi ako makahinga. Nurse, yung tibok ng puso ko bumagal. Dinidescribe ko na yung mga nagdidilim ang paningin ko. May mga taong nakaputi. Wala kasali. Yung nurse, tumakbo, kinuha na ako ng blood pressure, bumagsak yung BP ko bigla. Ang ginawa niya, yung higaan ko, nababaligtad. Binaligtad akong ganon, yung ulo ko nasa baba. Tapos si Tom, sabi ni Tom, Pastor! Tapos tatalo na si Tom, gaganon din dyan ako dapat eh. Alam niyo ho, isang bag lang kinuha sa akin, ganun na nangyari sa akin. Nahilo na ako, hindi na ako makatayo, no? Si ate, 4 months. Ito, 12 years. Just imagine the feeling, amen? No? Nakakahilo. Pero alam niyo po, aside from that, so, itong babae na to, maraming problema. One problem that she had is, meron siyang physical problem, may sakit. At alam niyo po, marami sa atin dito, at mga nanonood din dyan, kaparehas ko ng babae, merong physical problem. May sakit. May mga inaalala sa buhay. Amen? At yung kanyang sakit na yon, ay hindi na gumaling-galing.
Hindi ma-detect ng mga doktor ano ba problema. Alam niyo, mayroong mga ganung ano eh. Sino nakaranas magpa-check up ng ano? Nagpa-check up ka rito, sabi ng doktor, ito yung sakit mo dito. Paglipat mo sa ibang doktor, iba na naman. Paglipat mo sa ibang doktor, iba na naman. No? Kaya yung iba ayaw na magpa-doktor. Ang daming na, tuwing pupunta ko ng doktor, may bago ko nalalaman. So siya ganun, palipat-lipat. Meron siyang physical problem. Yung kanyang physical may problema. Pero alam niyo po, sa kulturang Hudyo, no? Aside from that, palipat-lipat ng ospital. Palagay ko, itong babae na to, meron na ring stress problem. Stress na sa buhay. Amen? Ang dami mong alalahanin yan eh. Punta ka rito, punta ka doon. Yung palipat-lipat, sa mga nakaranas nagpa-doktor, nagpa-ospital ng antagal, yung palipat-lipat kayo, ang hirap, di ba? Minsan mapapaupo ka na lang. Ang hirap sa isip. So very stressful na ang buhay nito. At sabi, sa dami ng pagpapadoktor niya, ano nangyari na sa pera niya? Naubos. May sakit ka na, stress ka pa, wala ka pang pera. Amen? Financially, hirap ka na. Eh yung iba, walang physical problem, stress problem, financial problem lang, sapat na para magulo yung buhay. Amen? Sino dito, yung alam na alam mo, yung nanay nyo sa bahay pag walang pera? Alam na alam mo na, wala na naman pera to. No? Parang mangkukulam na naman eh. Di ba? Minsan, alam mo rin yung mag-asawa, kung may budget pa, madami pang budget, ang sweet-sweet nila. No? Pero pag yung parang wala namang nagawang masama, pero mainit ang ulo sa isa't isa, parang alam mo na yung dahilan. Di ba? Kasus mo kasi. Kulang naman kasi binibigay mo. Alam, financial problem. So, pero itong babae na to, may physical na, yung ibang mag-asawa, wala pang sakit yun, ha? Lalo na kung may sakit pa siguro yun. Amen? Yung ibang ang kakilala ko, pinagdadasal na nila yung asawa nila eh. Last na tao. Hindi, pinagdadasal talaga. Sinabi sa akin namin, pinagdadasal niya sa akin. Pastor, pinagdadasal ko talaga si Joey. Oo, dapat talaga ipagdasal. Kaya lang yung prayer nung iba na sinabi sa akin, talagang ano na eh. No? Lord, kunin niyo na po, Lord. No? Hirap na eh. Amen? Aside from physical problem, alam niyo po, sa kulturang Hudyo, ang babaeng merong monthly period, may regla, considered, sa panahon na yan, sila'y marumi. Huwag kang didikit. Yung inupuan yan, huwag mong uupuan. No? Madumi yan. So, ibig sabihin nito, yung kanyang pamilya, ni hindi niya nayayakap. Dapat malayo siya sa kanyang family. As if para may COVID, no? Kaya alam nyo, yung ibang, meron ako napanood noon, nung kasagsagan ng COVID, ano siya, na-stress siya sa ospital, mag-isa lang siya, di ba kinukulong yung mga ano ang tawag sa ganon? Ina-isolate. Na-stress siya, oh. Alam nyo, tumakas sa ospital, kasi gusto niyang mapuntahan yung mga anak niya. So itong babae na to, meron ding emotional problem. Amen? May emotional problem. Hindi mayakap yung mga anak, stress sa doktor, hindi mayakap yung asawa, hindi malapitan. Ano? Nakakalungkot, ang lungkot-lungkot ng buhay niya, no? Ang lungkot ng buhay niya. Tapos, ang mga babaeng may period, bawal mag-church. Amen? Tanongin mo yung katabi mo, may regla ka ba ngayon? Kasi nung araw, bawal. So itong babae na to, for 12 years, hindi nakakapunta ng temple. Bawal. Spiritual problem din. Amen? Ang daming problema. Alam mo, ito yung sinasabi nating mga Pilipino, para ka ng pinagsadla ka ng langit at lupa.
Parang bawat sulingan mo, walang pera, may sakit, no? Malayo sa pamilya, stressful. Amen? Pero alam niyo po mga kapatid, sabihin ulit natin lahat, one touch. With one touch, lahat po ng mga problema niya na yon sa buhay, binago ni Lord. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, one touch. Pag-asa mo yung kapatid. Amen? Ngayon, paanong nangyari with just one touch of this bleeding woman, nagkaroon ng deliverance ang Lord sa kanyang buhay? Paano nangyari yon? Paano yun naganap? Number one, ito kasing babae na to is meron siyang right perception about Jesus Christ. Meron siyang tamang pananaw. Amen? Kay Lord. Sabi rin sa verse 28, because she thought, sa isip niya, kahit damit lang nito, mahawakan ko, gagaling ako. Damit lang. Tayo minsan, parang pag naalala, meron akong kilalang pastor, nag-mission trip sila. Mission trip. Kasama yung mga Amerikano, missionary. Nung araw, pag mga American missionary, foreigner, kahit naman tayo, because of our colonial mentality, parang iba tingin natin pag mga puti. No? Okay, ngayon, sino mga nangangailangan ng miracle? Sabi ng mga taga-island, may pinunta silang island eh. Pila, ipagpe-pray kayo. Di yung pastor ng church, pumila rito. Nakatayo siya dyan kung sino mga magpapapray sa kanya. Andito yung Amerikano, ang haba ng pila. Sa kanya, walang pumila. Pagtapat sa kanya, meron pa palapit, may diferensya yung paglakad, parang alimango. Nakaganon yung katawan, lumalapit pa ganon. Sabi ng pastor, ano ba naman yan? Ba't ito pa naman lumapit sa akin? Paano ko pagagalingin to? Sabi ng ganon. Nung paglapit, akala ang ihingi nung yung gumaling siya. Paglapit, anong prayer mo? Masakit yung tiyan ko, pastor. Buti na lang, masakit lang pala yung tiyan. Yun lang pala. Sige, in Jesus' name, pinapagaling ka na ni Lord. Umalis na. Ngayon, siyempre, mahaba yung pila. Merong isang bulag, inakay nung mahal sa buhay. Hindi na nakipagsiksikan, kasi bulag, mahirap. Sa kanya na nilapit. Pinag-pray niya. In Jesus' name, be healed. Nakakakita ka na? Hindi pa po. Hindi pa. Sige, takpan mo ulit. In Jesus' name, be healed. Nakakita ka na? Hindi pa rin po eh. Sige, takpan mo ulit. In Jesus' name, be healed. Sa susunod na pagbukas ng mata, bigla sumigaw. Nakakakita na ako! Yung mga nakapila doon sa Amerikano nag-alisan, lumipat ulit sa kanya. Sometimes, katulad ng pastor, nung unang lumapit sa kanya, parang pag grabe yung sitwasyon, takot tayo pag-pray. No? Sabi ko nga rin sa mga outreaches natin, anyone na mayroong need or sickness, issues, problems, don't be afraid to pray for them. Na minsan kasi, halimbawa, pag-pray mo nga ako, bro, may sakit ako eh. Ano sakit mo? Cancer. Wag. Mga pang sipon-sipon lang ako. Ubo-ubo lang, gano'n. Pero pag mga ganyan, tawagin na si pastor. Perception. Amen? Ano nasa isip natin? Katulad kahapon sa mentoring, nagmamentor ako sa mga leaders, naikwento ko yung buhay ni Mary and Martha, kapatid ni Lazaro. Kapatid ni Lazaro. Si Lazaro kasi may sakit. Tapos nagpadala sila ng balita kay Jesus. Jesus, punta ka rito kasi may sakit si Lazaro, agaw buhay na, mamamatay na. Please come urgent. Ngayon, hindi agad dumating si Jesus. At dahil parang delayed yung kanyang dating, namatay. Pagdating ni Jesus Christ, si Lazaro, Panginoon, patay na po. Kung inabot nyo lang sana siya. Hindi sana siya namatay.
ang pananaw nitong magkapatid, may magagawa lang si Lord sa buhay ni Lazaro kung inabot na buhay. Pero hindi nila naisip na kahit sa patay, may magagawa si Lord. Ikaw, anong pananaw mo kay Lord? Yun yung perception eh. Anong tingin mo kay Jesus? Kaya tayo, mga kapatid, ko nga, sa pagtingin natin kay Jesus bilang Diyos, Panginoon ng buhay natin, anong pananaw ba natin sa Kanya? Halimbawa, yung mga pinagagawa ni Lord sa atin, ano ba parang pakiusap na, o ako pa rin masusunod kung ano, tas kung meron naman akong nagawa, counted, no? Kaya uso sa atin yung uy, +1 ka sa langit, o -10 ka, di ba? Parang ganon. Hindi eh. Tingnan natin ito, mga kapatid. Takot na takot po tayo kadalasan dun sa mga supervisor, manager natin sa work. No? Pag sinabi, wag kang absent, ha? Pagka ikaw umabsent, tatanggalin kita sa trabaho. Andun yung takot natin, wag kang malilate. No? Sa school. Andun yung ating takot. Pero kay Lord, hindi tayo takot. Amen? Andaling umabsent sa work, andaling umabsent sa church, pero sa work hindi. Andaling malate sa church, pero sa work hindi. No? Andaling parang baliwalain yung mga bagay-bagay. Amen? Sa paglilingkod natin, yung quality ng paglilingkod natin sa Panginoon, parang andali lang na putyo-putyo lang yung ibibigay natin kay Lord. Amen? Yung ating quality of service, yung ating quality of giving. Amen? Parang okay lang. Kasi bakit? It is a reflection of your perception. Amen? Ano ba yung tingin mo kay Lord? Alam mo, ganito yan yung mga bagay na ibibigay mo, depende sa pananaw mo. Totoo. Kung meron kang pagbibigyan tao, okay? Halimbawa, si Mikey. Kung si Mikey ay magre-regalo ng chocolate kay Au, anong chocolate ang kanyang ibibigay? No, Goya, no? No, Platops. No. Yung kaya ang ireregalo niya, palagay nyo. Ano kaya? Nabigyan ka naman ng chocolate ni Maggie? Anong chocolate? Fudgy bar? Ano? Ano yun? Mahal ba yun? Mahal yun? Kaya pala hindi ko alam. Hindi ko alam. Pachi? Yun, no? Sipin mo, di ba? Paghahandaan mo, mahal. No? It is yung perception mo kasi yun. Yung bibigyan ko, asawa ko yun kasi. Di ba? Amen? Yun yung tingin mo kay Lord. Yung pagbibigay mo kay Lord, gawan, tingin mo yun sa Kanya. Eto na lang din. Magre-regalo ka sa mayor. Ibabalot mong dyaryo? Babalot mo yung dyaryo? Sa totoo lang. Di ba? Mapapahiya ka? Sasabihin, pag may nakakita, uy, huwag mo ganyan, kakahiya naman. Di ba? Bakit? That is an issue of your perception. Anong tingin mo dun sa tao? Anong tingin mo dun sa pinagbibigyan mo, dun sa pinag-aalayan mo, dun sa gagawin mo? Dahil yon sa iyong pananaw sa Kanya. Kaya dun sa iba, parang utang na loob pa ng Diyos, magsimba sila. Dahil yan sa pananaw mo kay Lord. Amen? Perception. Kaya itong babae na to, naka-experience ng miracle power ni Lord kasi meron siyang tamang perception. Tama yung pananaw niya, ito, all-powerful to, kahit laylayan lang ng damit nito. Kasi minsan parang ang iisipin natin, hindi, dapat papatungan ng kamay ni Lord,
Merong seremonya, pinag-pray na ganyan. Parang yan yung ina-expect natin eh. Na may liwanag na bubukas sa langit. Sabi niya, hindi, ito kahit mahawakan ko lang dulo ng lilayan, okay na. Amen? Ano ang pananaw mo sa Panginoon? Kaya yung response ng buhay natin, yaan ay resulta ng pananaw natin kay Lord. Naniniwala tayo na ang tunay na pag-asa ng buhay natin ay ang Panginoon? Makikita yan kung paano tayo nagre-respond sa Panginoon. Amen? Pangalawa, number 2, 3 points lang po ito. The determination to overcome. Itong babae na to, kaya naka-experience ng miracle power ng Lord, meron siyang determination to overcome. Bakit? Sabi, itong babae na to ay merong internal struggle. Ang problema niya, siya. Problema niya sa sarili niya. May problema siya sa sarili niya, di ba? Amen? Alam niyo po, sa Book of Mark, ang parallel nito, sinulat din itong istorya na to sa Book of Mark. Sa Book of Mark, ang pagkakasabi doon, si Jesus Christ, sa sobrang siksikan, He was almost crushed. Stampede po talaga. Halos madurog si Lord sa dami ng tao. Siksikan. Amen? Kaya lang, itong babae na to, may struggle. Sabi nga ni Ate Des kanina, ang pinakamatagal daw naranasan niya, 4 months. Sino pang may lalaban pa ba rito? 4 months? Meron pa ba mas matagal? Wala na. Ikaw? Mahigit 1 taon? Hindi, no. 1 year? Araw-araw yon, araw-araw. Konti-konti lang naman, o madami. Malakas. Mga ganito kadami, ganyan. Kumot na! Grabe, ang laki nun. May nakita nga akong ganun sa ospital, kumot na sa dinudog. Grabe, halos mamatay na kayo nun. Kaya nyo pa ho bang magdivisorya ng mga panahon na yon? Hindi na. Putla na, hirap na eh. 1 year. Ito, 12 years. Ibig sabihin, para ka makipagsiksikan sa ganung karaming tao, almost impossible for you. Meron kang struggle. Ang hirap na nun. Si nanay, 1 year, ito 12 years. Tapos sabi sa Book of Mark, gano'ng karaming tao, Jesus was almost crushed. Yun ang sitwasyon mo. Ganun ang sitwasyon mo, hinang-hina ka na. Magsisimba ka pa ba? Hindi, tayo ngayon dito, halimbawa, pupunta ka pa sa church. Yung iba nga sa atin, sipon lang, hindi na makasimba eh. Amen? Itong struggle ng babaeng to, grabe struggle nito. Yung physical impossibilities niya, hindi niya magagawa yun dapat eh. Meron siyang valid excuse. Totoong may sakit siya. Totoong nangihina siya. It was almost humanly impossible for her. Ang daming tao nagsisiksikan, hinang-hina. Sabi ni Ate Des, nahihilo na. Makikipagsiksikan ka pa? Yung iba nga, hindi pa nahihilo, nakipagsiksikan lang, nahilo na. Ito, hindi pa nakikipagsiksikan, hilo na eh. Amen? Masasaktan ka ron. Mahihirapan ka doon. Pero dahil ang perception niya, ang kailangan niya sa kanyang buhay ay si Lord, kahit meron siyang internal struggle, pinaglabanan niya.
Tayo minsan, sipon lang, talo na si Lord eh. Ba't di ka makalapit kay Lord? Ba't di ka mag-church? Sipon ako. Sipon lang. Kaya alam niyo, minsan mga kapatid, kailangan ka pang palalain ni Lord. Amen? Alam niyo po minsan, mga kapatid, yung mga problema pong dumadating sa buhay natin, hindi po pagsubok yan. Hindi po lahat ng problema, hardships na nararanasan natin sa buhay, hindi po lahat pagsubok. Yung iba, batok ni Lord. Sige, pagandahin natin konti. Kalabit na lang. Kalabit na lang. Kalabit na lang. Huy! Pansinin mo naman ako. Kasi alam mo, kapatid, minsan, kapag walang-wala ka ng maasahang iba, kapag wala ka ng pera, pag parang ganun din, lahat na ng doktor na puntahan mo, wala na yung mga kaibigan mo, mag-anak mo na pwede mong asahan, alam mo kapatid, tsaka ka minsan lalapit kay Lord. Amen? Kailangan mo pa bang umabot sa ganun? Amen? Ito po, balita natin o kamakailan, yung ating former city councilor, no? Si Cocoy Jimenez, ay kinuha na ng Panginoon. Napakabata, 40 years old. Ano? Alam niyo po, marami pong pampa-hospital sila. Maraming pampa-hospital. Walang problema, bayad sa hospital. Alam niyo, kayang kumuha ng magagaling na doktor, magaling na ospital, magaling na gamot. Pero alam mo, kapatid, tas makapangyarihan, maraming koneksyon. Pero alam mo, kapatid, kahit gaano ka makapangyarihan, kahit gaano karami ang pera mo, kagaling ang doktor mo, gaano man kagaling ang gamot mo, kapag sinabi ng Panginoon na ang buhay na pahiram sa iyo ay kailangan ng bawiin, wala kang magagawa. No, doon natin ma-realize the supreme power and authority of God over everything. Kaya everything is just a blessing. Amen? Pagpasalamat natin yung maraming bagay sa buhay natin. Kasi minsan, nakakalungkot nga, meron na naman tayong mga tinatamas ang pagpapala sa Panginoon, dami pa natin reklamo. Amen? Kaya kapatid, kung ayaw mong umabot sa puntong babatukan ka pa ni Lord, no? Wag naman yung sipon lang, amen? Wag naman yung labahin lang, ay hindi ka na makalapit sa Panginoon. Gusto mo ng kapangyarihan ng Panginoon, pero simpleng-simpleng dahilan, hindi ka makalapit kay Lord. Amen? Pangalawa, ito, sabi ng isang African proverb, when there is no enemy within, the enemy from the outside can do nothing to us. Alam mo, wala kang problema sa loob, yung kalaban sa labas, wala magagawa sa iyo. Amen? Kaya tayo, kung wala yung internal struggles natin, tama tayo sa loob, tama yung puso natin sa Panginoon, alam niyo po, wag po tayo masyadong matakot sa kilos ng kalaban over our lives. Alam niyo, ang sabi po ng Bible ay ganito, the weapon forms against you, the weapon may be formed against you, but it shall not prosper. Amen? Alam mo, minsan yung kaaway, mayroong mga armas, may mga bagay na inihanda laban sa'yo. But don't worry, it will not prosper. Anumang sandata ang ginawa laban sa'yo, hindi magtatagumpay. Amen? Pangalawa, meron siyang external struggle. Amen? Halimbawa na ganito. Andyan si Lord. Andyan, natatanaw mo. May sakit ka, nangihina ka. Siguro kung lalapit ka, magagawa mo pang pagapang talagang, although napakahirap. Kaya lang ito matindi. Meron pang pumipigil. Sabi mo sa katabi mo, may pumipigil. Alam nyo, mga kapatid, itong babae na to, hinang-hina na, may pipigil pa sa'yo. Amen? Alam nyo po, mga kapatid, kapag ginusto mo talagang lumapit kay Lord, may pipigil talaga sa'yo.
Amen? No? Sabihin mo sa katabi mo, may pipigil sa'yo. Unang-una, ayaw ng kaaway tayo makalapit kay Lord. Sabi nga, ang plano ng kaaway sa ating buhay, patayin, pagnakawan, at wasakin. No? John chapter 10 verse 10, yan ang gusto mangyari ng kaaway sa buhay natin. Si Lord, ang gusto ay bigay sa atin, that He may give us life and the abundance of it. So magkabaligtad. No? Kaya yung gusto mangyari ni Lord, ayaw ng kaaway mangyari sa atin. At yung gusto mangyari ng kaaway, ayaw mangyari ni Lord sa atin. Kaya alam ng kaaway na kapag tayo nakalapit kay Lord, yung plano niya sa buhay natin, hindi magwawagi. Kaya yung kaaway, ayaw na ayaw niya makalapit tayo kay Lord. No? Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng kaaway makalapit ka kay Lord. At lagi siyang gagawa ng iba't ibang struggle. Amen? Maraming pipigil. Amen? Sino yung bago magsimba rito, muntik nang hindi makapunta? May struggle. Amen? Merong ganun eh. Sisimba ka na lang. Kung kailan kayo magsisimba, tsaka pa kayo nag-aaway ng asawa mo. Maya-maya, nagkabadtripan na kayo, parehas nyo na ayaw magsimba. Nanalo yung kaaway. Amen? Sinong nakarelate? Tapos, ang pinag-awayan nyo, ang tagal nung asawa mo. Di ba? Ano naman yan? Kanina pa ako nag-iintay. Hindi ka matapos-tapos dyan sa kilay mo. Ahitin mo na lahat para wala ng problema. No, hanggang... Ito, parang ikaw hindi nawali. Nag-away na, bad tripan na. Hindi na nag-church. Amen? Minsan, magse-cell group ka, hindi ka makapunta. Ano lang ang rason? Niyayang mag-basketball, no? Nakakatulog. Amen? Alam niyo, isa sa pinaka-common na marinig kong rason, nakatulog. Nakatulog. Tulugan ka kaya ni Lord? Amen? Nakatulog, no? Alam mo, yung mga tinutulugan, hindi kasi gusto pakinggan yun eh. Opo, totoo, di ba? Di ba pag tinatamad ka sa klase, kaya tinan mo yung katabi mo ngayon, tulog ba? No? Sa klase, di ba, minsan parang pagka nabobore ka, tinatamad ka kasi, inaanto ka eh. Di ba? Tama rin kayo, pakinggan eh. Minsan yung kahit yung kausap mo, pag parang ayaw mo kausap, walang sense kausap, tatama rin ka kausap eh. Amen? Ito tanong, pagdating ba sa mga gawain patungkol kay Lord, ganado ka ba o tamad na tamad ka? Amen? Alam mo yon, hindi yun external struggle, internal yun. Ikaw mismo yung may problema. Ikaw yung may ayaw eh. Amen? Kaya minsan, hindi na po kailangan ng demonyo para mawasak yung buhay natin. Ikaw lang sapat na. Minsan, nagre-reklamo na yung mga demonyo. Ako na naman sisisihin ng mga to. Sasabihin, kumikilos ang kaaway sa buhay na to. Hindi. Tamad talaga. No, sisisihin pa yung demonyo. Pero, hindi siya talaga may ayaw. Amen? Akala mo external struggle, internal pala. Amen? Pero minsan talaga may external. Katulad ng babae na to, hinang-hina ka na nga, abay mapipigilan ka pa ng mga tao sa paligid mo. Amen? Kaya alam nyo po, ganito, kapag yung mga taong nakapaligid sa'yo, napipigilan ka sa paglapit sa Panginoon, mag-isip ka mabuti. Huwag niyo irarason sa akin yung pamilya niyo, hindi kasali yun. Pastor, yung pamilya ko po, ayaw po ako mag-church, papaltang ko na. Hindi ganun, ha? No?
Our family is our first ministry. Amen? Nung araw, ang madalas namin makasama rito, si Enzo lang. Ngayon, buong family na niya. Palakpakan natin ang Lord. Police major ang tatay niyan. Pa-kernel na yun. No, nahikayat ng isang batang Enzo na napakaganda ng sulat. Amen? Amen? Alam nyo, that is how powerful one life is. No? Yung family, hindi po yan kalaban sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang una nating dapat makasama sa paglilingkod sa Panginoon. No? Huwag niyo pong kalabanin yung pamilya niyo if you have struggles, kasi ito ang pangako ng Panginoon. In the book of Acts, sabi ron, kapag isa'y nanampalataya, siya at ang kanyang buong sambahayan maliligtas. Amen? Kaya keep praying, keep working, at makikita po natin one day, yung ating buong family, madadala po natin sa isang mas malalim at tunay na relasyon sa Panginoon. Amen? No? Para yung external struggle ay mabawasan. Amen? So itong babae na to, no? Alam niyo po mga kapatid, excuses, whether valid or invalid, it will surely hinder you from doing what you must do. Yang rason mo, yung excuse mo, valid man yan, yung excuse niya, valid, invalid. Valid lahat. Yung internal, valid. Yung external struggle, valid. Totoo lahat. Ito tanong, napigilan ba siya? Amen? Tayo minsan, tayo mismo gumagawa ng struggle. Tayo mismo gumagawa ng excuse. Alam ng Diyos ang kaya mo at hindi. Amen? Alam ni Lord yun. Ano? Sabi mo sa tabi mo, you must overcome. Valid or invalid man yan, you must overcome. Gusto mo ng himala ni Lord, gusto mo ng pagpapala ni Lord, gusto mo ng presensya ni Lord, gusto mo ayusin ni Lord. Ayaw mo naman lumapit kay Lord, ang tamad-tamad mo. Amen? Labahin lang, di mo ma-overcome para kay Lord. Netflix lang, hindi ma-overcome para kay Lord. Basketball lang, hindi ma-overcome para kay Lord. Tingnan mo, Netflix mo, ilang oras yung isang... Sino rito yung nauupuan ng isang season? Diba? Yung mga series, ilang episode, oh. Tingnan mo, mamaya, tapos ko yan hanggang madaling araw. Iyabang pa. Pero yung isang oras na cell group, tamad na tamad. Yung 2 oras na church, busy daw. Ewan ko na lang kung meron pa kayong maireson na wala kayong time mag-church. Meron tayong Sunday service 9 to 11. Meron tayong 2 to 4. Meron tayong Wednesday dito sa church. Meron sa Garden Villas Wednesday. Merong Wednesday sa Golden City. Merong Wednesday sa, saan pa? Kaingin. Sa Bacoor, Thursday na. O, ang dami mo ng pamimilihan kung sa Powerhouse din. Meron pa online. Diyos ko, lahat na ng ginawang paraan para sa iyo, andyan na. Sabihin mo na sa katabi mo, ewan ko na sa iyo. Amen? Ewan ko na sa iyo. Bahala kang duguin ng 12 taon. Amen? And lastly, number 3, dito pa ako magtatapos. She has a faith that releases the power of God. Amen? Meron siyang pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. The quality of her faith kay Lord, yung quality ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Sabi sa verse 29, immediately her bleeding stopped. Amen? Sabihin natin lahat, vision. Perception. Meron siyang vision based on her perception. Ang sabi niya sa kanyang sarili. Magaling na ba siya nung una? Hindi pa, di ba? Pero sabi niya ganito, pag nahawakan ko, gagaling ako.
Yun na yung pananampalataya niya. Wala pa, hindi pa nangyayari, pero alam niya, doon siya papunta. Mahawakan ko lang, just one touch. Just one touch. I know I will be healed. Amen? At nung nakalapit nga siya sa Panginoon, yung isip niya na yon, yung pananampalataya niya na yon, yung paniniwala niya na yon ang nagpagaling sa kanya. Sabi rito, at once, no, her bleeding stopped. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, nung hinanap niya, sino yung humawak sa akin? Lumapit yung babae, ang sabi niya, Panginoon, ako po yun. Ikinuwento ng babae. Ang sabi ng Panginoon, daughter, your faith has healed you. The quality of your faith, the quality of your belief sa Lord is the key. Amen? Yung faith mo na hinahakbangan mo. Kaya itong babae na to, kahit meron siyang struggle, in-overcome niya yung struggle. Meron siyang internal struggle, may sakit ako, meron akong mahina ako. Totoo. Pero ang sinasabi ng pananampalataya niya, kaya lang, pag nakahawa ka kay Lord, gagaling ka. At yung pananampalataya na rin na yun, ang naging dahilan for her to overcome the struggle. Kasi alam niya talaga si Lord ang solusyon. Jesus is the answer. Yun yung kanyang faith. Kaya kahit may struggle, hahakbang. Because the quality of her faith is the kind of faith that releases the power of God. She was sure. Gagaling ako, mahawakan ko lang. Kaya kahit mahirap, sabi ng mga parables ni Jesus Christ, no? Ano yung parable ni Jesus Christ? Yung mga kwento niya. What is the kingdom of God? The kingdom of God is like a man who found a treasure in a field. And what he did is he went back home, sold everything he had to buy that field. Merong isang lalaki na nakakita ng kayamanan sa isang lugar. Ang kanyang ginawa, umuwi sa kanilang bahay, ibinenta ang kanyang lahat ng ari-arian, ipinagpalit ang lahat para bilhin yung lupain na yon kung nasa saan yung kayamanan. Handang ipagpalit ang lahat. Makuha lang yun. Kasi yun ang tunay na yan. Sabi siya, the kingdom of God is like this. Ang paghahari ng Diyos parang ganito. Handang ipagpalit ng lalaki, lahat nung meron siya, makuha niya lang yon kasi ang naging perception niya doon, yun ang tunay at higit na kayamanan. Amen? Kaya ito, anumang mga struggles ko na to, anumang hirap na to, lahat ito baliwala, lahat ito pagpapalit ko, makuha ko lang si Lord. Kaya yung struggle na overcome, internal, external, and that is the quality, the kind of faith that releases the power of God. Eh tayo sasabihin natin, hindi, basta may faith ka kay Lord, tawag ka lang kay Lord, pray ka lang kay Lord, kahit ano. Eh sabi nga ni Lord, magsimba ka eh. Sabi nga ni Lord, ipagamit natin yung buhay natin. Sabi nga ni Lord, ibigin natin yung ating kaaway. Sabi ni Lord, dalawin natin yung mga nakakulong. Sabi ng Panginoon, tulungan natin yung mga may sakit. Sabi ng Panginoon, tulungan natin yung mga nakakailangan. Sabi ni Lord, ipangaral mo ang kanyang salita. Hindi basta magpe-pray lang ako. Okay na yun. Book of James, faith without work is dead. Hindi ko ibig sabihin kailangan mo magtrabaho o work. Kung nananampalataya tayo kay Jesus, gawin natin ang sinasabi ni Jesus. Sundin natin ang sinasabi ni Lord. And that kind of faith, dahil naniniwala tayo sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, it will release the power of God in your life
And immediately, the bleeding stopped. Mga kapatid, God can turn your life around 180 degrees in an instant. Kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon ng iyong buhay sa pamamagitan ng isang hawak, sa pamamagitan ng isang pagtatagpo, sa pamamagitan ng isang araw. That is how powerful God is. Whether mabilis, whether matagal, God can change your situation. The question is, are you willing to overcome the struggle? Is your perception about Jesus Christ correct? Tama ba pananaw pagtingin natin kay Lord? Minsan po kaya hindi natin masyadong mapahalagahan si Lord, hindi po talaga siya masyadong mahalaga sa ating pananaw. Katulad po nung bleeding woman, sino ang nakakaranas ng maraming ganitong problema sa kanilang buhay? May physical problem, no? Sinong mga may sakit? Pwede po bang kumaway lang? Kumaway lang. May mga problems, no? May problema sa kanilang reproductive system, no? May problema sa kanilang heart, sa kanilang kidney, no? May physical problem, may hypertension, no? May problema sa utak, no? Sino naman dito yung stress na rin sa buhay? Pagtingin mo sa kaliwa, utang. Yung sa kanan, utang. Yung masarap, utang. Umigit ka na lang. Ayaw ko na mumulat, Lord. Kahit nakapit ka, nakakalabitin ka ng anak mo, Nay, tuition. Stress na stress ka na. Matthew chapter 11, verse 28. Come to me, all you are heavily laden, and I will give you rest. Amen? Sino mga may financial problem? Talagang pag financial problem, lumalakas-lakas yung mga lagay. Nagpapasingit ako ng schedule sa program committee na magkaroon tayo ng financial training ulit, financial management training ulit dito sa church, kung paano makadagdag ng kita at kung paano panghawakan yung kita. Kasi lumaki man ang kita, pero kapag hindi mo kayang hawakan ng tama, mauubos din yan. Amen? Kaya kita niyo mga incheck, maliit man ang mata, malaki naman kita. Amen? Kasi bakit? Magaling humawak. No? Sino ang mga may emotional problem naman? Emotional problem. Jowang-jowa ka na. Wag na kayo magbanggit na naman ng pangalan. Ano? Meron ka mga family member na miss na miss. Meron tayong mga sitwasyon dito, hindi kasama yung anak, hindi kasama yung asawa. And it breaks your heart also. You have that emotional problem in your life. Yung iba naman, meron spiritual problem. Amen? Yung relationship mo kay Lord, no? Para ng ice cube. Ang lamig-lamig na.
Amen? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang problema ganito. Kailangan mo lang one touch. Amen? Pwede po bang lahat tayo ngayon ay magsitayo? Pwede po bang bago ako manalangin, umawi tayo sa Panginoon? Na sa pamamagitan ng ating pagpupuri, pananambahan, paglapit sa Panginoon, right now, all of us here, ito ang magiging struggle ng bawat isa. Your struggle to focus on God. Daming struggle eh. Ngayon. Daming struggle. Ang dami nating iniisip eh. Ang dami pa nating iniisip eh. Right now, in the Spirit, let us try to overcome all the struggles in our minds at subukang makalapit sa presensya ng Panginoon. Amen? Tayo may mga katabi, may mga kasama. We need to overcome. Sabi mo sa katabi mo, overcome. As we sing our worship to God, sikapin nating maabot ang presensya ng Panginoon. Mahipo ang presensya ng Panginoon. Maranasan ng Panginoon. Before we pray, sana maranasan nating lahat that one touch that will release the power of God in our lives. Abutin po natin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-awit, pagsamba. Pakita natin sa Lord how much we are hungry for His presence. Abutin natin ang Panginoon. Sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim. Masupungan ka sa dakong lihim. Ang ngalan mo Ay kalinga sandigan ko, di nagbabago. pangako mo, Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim. mananatili sa iyong lihim. Touch the presence of God right now. Touch the presence of the Lord right now. Abutin natin ang Panginoon sa ating pagpupuri, sa ating pananambahan. For the presence of God is here right now.
Yes, Jesus. Holy Spirit, we welcome your presence in this place. Father, we pray, Lord God, that through your Spirit, your power, Holy Spirit, touch every person right now. Papuri ko Tanging sa'yo sa'yo lamang inialay Panginoon. ang puso ko. Sa'yo lamang maglaman. Papuri ko Tanging sa'yo sa'yo lamang inialay. Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpapakailanman. Ang Puri ko, tanging sa'yo sa'yo lamang inialay, Panginoon. ang puso ko sa'yo magpapakailanman. Mananatili sa'yo piling. Sasambahin ka sa dakong lim. Mananatili sa'yo piling. Masumukat sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lihim. At sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lihim. Masumukat sa dakong lihim. Heavenly Father, nakikita niyo po ang bawat buhay ng mga kapatid na naririto. Nakikita mo ang mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan sa kanilang mga pisikal na karamdaman. Lord, all the persons here right now that needs healing coming from the Lord, please raise up your both hands. Holy Spirit, Heavenly Father, ang mga tao pong ito ay nagtataas ng kanilang mga kamay in their hearts having that faith that one touch from you, Lord God, Holy Spirit, is all they need. At alam nila, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, maging sa mga taong nanonood sa kanilang mga tahanan sa oras na ito, itaas nyo ang inyong mga kamay. If you believe in your heart and have faith in God, that with one touch, just like that bleeding woman, God can heal you in every sickness and diseases in your life. Lord, nakikita niyo po ang mga kamay na yan at ang mga puso na yan na nananampalataya sa iyo. Ang dalangin po namin, aming Diyos amang sumasalangit, na sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, igawad mo, Panginoon, ang kagalingan sa bawat sakit at karamdaman sa oras na ito. Dalangin ko, Panginoon, hugasan mo ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus mula ulo hanggang talampakan. Ang bawat tao nagtataas ng kanilang kamay ngayon, humihingi ng kagalingan mula sa iyo. Walang imposible sa iyo, aming Diyos. Kami nananampalataya sa iyo, Lord God. We are claiming the healing power of the Lord Jesus. For you have said it in your words, that by your wounds we are healed. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And Lord, I do even pray for every person with financial struggles in their lives, with emotional problems in their lives, oh God. Lord, katagpuin mo ang bawat tao na to. And Lord God, we pray na hindi makontento sa isang hipo sa iyo. Tulungan mo kaming lahat na kumapit
ng matibay sa'yo. Na huwag kaming bumitaw sa'yo, Panginoon. At ang dalangin po namin, Lord God, hawakan mo kami at huwag mo kaming bibitawan. Sapagkat kami, mga bilang mga tao, Lord, ay mahina. We acknowledge our weaknesses before you, Lord God. Tulungan mo kami na makakapit sa iyo ng matibay. Tulungan mo kami, Panginoon, kapitan mo kami ng matibay at wag mo kaming iwawalay sa iyong mapagpalang kamay. Lord God, we release the mighty power of the Holy Spirit in the lives of each and every person raising up their hands in this place and in every place, Lord God, na kinatagpo mo ang bawat tao sa umagang ito. Maraming salamat. Ikaw ay aming pinupuri. Ikaw ay aming dinadakila. Ikaw ay aming pinasasalamatan. Ikaw ay aming tinataas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Ito po ang sama-sama naming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen.